ang nabigay po sa aking topic ay non-motorized transportation. So yung pong sa non-motorized transportation, alam natin na these are the objectives. No? Hindi ko na po iisa-isahin lahat kasi sa sobrang matatalino ang ating mga participants. Kabisado niyan. Understand what is NMT. So we have to learn the challenges, barriers, opportunities, very important, in mainstreaming NMTs sa ating mga syudad. Know more about the key measures on how to implement and evaluate NMT. Dito po yung ating course outline. So, role ng NMT, international approaches, and then the policy frameworks that we will be using. Okay, so pedestrian, PWD, lane. Ito ka, bicycle facilities and services. Okay, later on, we will discuss some of the cases in the Philippines, such as the case of Makati, Pasig, Marikina, and then MMDA initiatives. So, introduction to NMT, no? So, NMT, non-motorized transportation. Minsan sa isang Carless Sunday, naging sa amin yan controversial. Yung bang isang sinasakyan na, anong tawag doon, Carlo? Yung sumakasakay ka, tapos may kuryente. Segway. Ang sabi sa akin, ma'am, allowed ba yan? Kasi sa Carless natin, NMT lang ang allowed. Either takbo, lakad, digulong, padjak, yan lang. Sabi ko, di si Segway, sumali. NMT kami, sasakay na ganyan, tapos, brrrrum. Sabi ko, I think hindi kasali. That's motorized. And then electric bikes, that's motorized. Umpisa natin dito, padjakan lang tayo, mano-mano, di ba? So, minsan, technical ang NMT. So, also called active transport, includes walking, cycling, pedicab, encompasses all related infra, no? Policies and education. So ito po yung mga NMTs, no? Pinaghalo ng Ateneo, yung siguro meron dito iba sa ibang dako ng Pilipinas. So iba naman, the old NMT ito, siguro sa mga barabarangay natin, di ba? Yung ating mga padjak, syempre yung mga paglalakad natin dyan sa mga ginagawa ng MMDA, no? Role of NMT in transport system. Complements and adds on the current transport system present. This is one mode of transportation that can work with other modes. So, padjak, tapos yung iba ngayon, padjak, pagkatapos ipapark ang coach, ipapark nila yung kanilang bisikleta and then lakad. O kaya naman, lakad, padjak, dadalhin sa LRT, MRT. So, yun yung tinatawag na connectivity, no? It is present everywhere in the transportation. Okay? So, i-discuss din natin the advantages of NMT, non-motorized, economic benefits, nako, sa hirap ng buhay. Ano ba talaga, ang tipid ng NMT, investments for the poor, and then increasing safety and health. I-incorporate din natin yan, okay? So, international approaches, binigay sa atin ng Ateneo, sino yung mga nagsa-stand out talaga, by heart, sino ang very passionate sa NMT? Copenhagen, Denmark, and then Bogota, Colombia. So, ito po, yung mga ilang sa pictures sa Copenhagen. Yan, pinagmamalaki rin ito lagi ni Atty. Oposa. A city with a long history of cycling, and cycling has become a way of life for the citizens. Kasi sa una, minsan sapilitan. Hanggang sa hindi mo papansin, tao na mismo nagpupush. Yun na nga, naging kultura na, tulad sa Marikina, naging way of life na. So ito yung sa history ng Copenhagen, no? So, way back in 1970s, number one nilagang problema, oil crisis. Crisis sa langis, and then the growing traffic congestion. Target was not transport policy alone, but urban redevelopment as a whole. So, holistic ang approach na ginawa ng Copenhagen. Strategy is to expand the role of the bicycle. So, ito yung ginawa nilang policy measure, the five-finger plan. So, meaning, centralized, decentralized nila, using our 5 fingers, at in-incorporate nila yon sa land use policy. So, importante, tulad dun sa approach natin sa environment. Minsan may scientist point of view, policymakers, legislators, and then the actual implementers. So, dito sa Copenhagen, nilagay nila siya sa land use. No? Sa land use ordinance nila.
Sa Bogota, Colombia naman, eto na-meet ko yun, sir, si Enrique Peñalosa. May picture kami noon, nagpa-picture ako sa ATV. So, iyan naman ang kanilang mga initiatives, no? So, at one time talagang na-hail as one of the champion ng Bogota. A city that used bicycles extensively but in a recreational manner. Nung una, libangan lang. Bike, padjak-padjak. Mga bata, padjak. Hanggang sa they've created 300-kilometer worth of bikeways within 3 years. So, ang bilis ng development. And then in 1990s, no, turning point siya sa mga transport policies, malamang in-incorporate at in-integrate nila ang NMT sa lahat ng kanilang policies. Investment plan, land use plan, no, CWP, mga gano'n. 1990s yun. Okay. So, priority to pedestrians, cyclists versus cars. Okay, policy measure, eto na po yung mga ginawa nila. Siyempre, nakikita rin natin yan sa Hong Kong, Singapore, nilalawakan nila ang sidewalk, no? Pagkatapos, creation of citywide cycle track, and then other strategies to promote bicycles as transport option. Nag-BRT rin sila for a while, nag-BRT rin ng Bogota. So, what are the key areas in NMT? Number one is, kailangan yung it should be a policy there should be a policy package. Tulad ng ginawa ng Marikina, Pasig at saka Makati, dapat may policy. Policy muna, di ba? Pagkatapos, tsaka dapat priority siya ng city government. And then yung infra, tulad ng sa Marikina, maswerte sila, nagkaroon sila ng grant, ipinasok na nila yon, no, sa infra. Yung paglalagay ng bike lanes, no? Ang gaganda ng bike lanes sa Marikina. And then, it should be incorporated in the whole sustainable traffic management. Tapos, syempre, alangan namang papadyakin natin ang tao ng walang helmet, walang ilaw. Babalik sa atin yan mga enforcers. Babalik sa atin yan, walang helmet, na aksidente, patay. Diba? So, safety, education, training, municipal institutions, organization, stakeholder participation, and, syempre, financing. Saan kukunin ang pondo ng isang syudad? No? Pagka mag-i-implement ka nito. Okay. It's not working. Ayan, pindot na. Design guidelines. So, roadway must be designed appropriate to the road's function. Basic naman yun, no? Roadway should be designed to make travel comfortable, efficient, convenient, at saka safe, no? Roadway must be designed to accommodate the projected flow of vehicles on the road. Tulad ngayon, nagugulat tayo, di ba? Yung sa MRT, maaawa ka sa tao kasi ang pila magmula sa baba hanggang doon sa kaduluduluhan. Samantalang nung college pa ako, nakikikulit-kulit din ako dyan, no? Pila-pila. Pero ngayon, talagang hindi nakita ng gobyerno siguro ang demand ng population. Okay, sige. So, understanding NMT and the infra, okay, pedestrian and PWD. La lane, eto, siguro kung medyo naiidip ka sa national, baka pwedeng yung 3 cities, magbigay ka ng recommendation. Kasi like us in Pasig, we're doing the green code. So, ipasa natin doon sa aming mayor, taga-Manggahan ka naman, ano? So, isama mo doon yung iyong inclusive mobility, specifically access, no, for the PWDs. Para ma-incorporate natin agad. Siguro, ganun din sa Marikina. Kasi para kung hindi agad-agad sa national, pwede naman dahan-dahanan din natin sa local. So, a safe space to walk, ability to see or detect traffic, access to sidewalks and crossings. Minsan nga si Daniel, Miss Raquel, bakit dito naglagay, isinarado to, ano ba to? Akala ko ba, yung mga ganun ba? Kasi pag hindi pinaalam ng tao ang kanilang reklamo din, at saka ang kanilang concern, minsan ang gobyerno akala, sige, okay lang yan sa kanila, ganon. O kaya nung mga time na nagdi-design sila, nagpaplano sila, medyo may iba tayong priorities. Tapos kung kailan nandyan na, oops, di ba? So, signs and markings designating the pedestrian route, continuous facilities. Okay. So, ito po yun, ano? So, sa mga LGUs, marami na kayong makikita na meron ng mga infra facility, no? Doon sa ating mga PWD friendly. So, siguro, hindi pa lahat, pero
tingin ko, di ba, Miss Lalaine, dun sa mga kasama natin, meron na mga initiatives. Okay. Okay. So, examples of poor design. Ito yung mga poor design. No place to walk. Of course, git-git na si si pedestrian, no? Halos konti na lang mababangga naman ang sasakyan. Yung talagang walang sidewalk, no? Narrow sidewalks. O kaya minsan may sidewalk, meron namang puno na nakabalandra. Diba? Kaya sabi ko, Mayor, pwede ba yung mga puno natin, iusod natin sa kanan kasi napupulaan ako ng yung mga puno daw po natin, sentro sa sidewalk. Black pathways, no buffer, difficulty street crossings, poor connectivity. No? So, poor guidance, conflicts with bike lists. Isa yan sa mga examples ng mga poor design. So, ibig sabihin, yung conflicts with bicyclists, halimbawa, yung may nagpaplano sa amin, ilalagay ang bike lane sa gitna. Sabi ko, saan ka na nakakita? No. Doon yan sa tabi talaga. Okay, next. Yan, no? So, what are the 5 main requirements? Coherence, directness, safety. So, minsan, yung ating mga, kailangan pa, may CCTV. Kasi halimbawa, yung sa Makati, yung kanilang yung bus doon. Pagka very safe ka, talagang ang tao, hindi naman magkokotse. Papalitan niya ng ng mass transportation. Comfort, attractiveness. Okay. So, siguro, yun din, no? Kailangan nating planuhin ano yung mga components. What are our goals? Ano yung type ng facilities na kailangan nating ilagay doon? Yung bicycle parking natin, one time, sinabi sa akin sa Ortigas Center, sabi, bakit nyo kami minamandate na lahat ng buildings maglagay ng bike parking? Ang unti naman nagbabike dito. Nireklamo pa yung kay Mayor. Hay ko, yung kakaunti na yan, dadami yan. Pag nakita nila na talagang meron, ay ko, tigas ang ulo nyo. Di ba? Minsan kasi ang dami din pong pilosopo Parang, ano ba yan? Miss Raquel, dito sa amin sa isang building. Ang nagbabike naman dito, yung messenger na mahirap. Yung mga mahihirap na electrician. Sabi ko, dadami yan Huwag kang mag-alala, dadami talaga yan. Basta ilagay nyo kasi pag nakita nila, maiengganyo. Even, babi ko, baka middle managers later on. Pag nilagyan ng shower room, mamukat-mukat mo, pati call center agents, pumapadyak na rin. Ay ko, basta ilagay nyo. Diba? So, tapos ang monitoring officer ko, si Daniel. Ma'am Rax, next. So, sabi ni Daniel, dati sa ilang level lang. Ngayon, yung second level, meron na rin parking. So, ito yung, kaya naman naku, ang kagagaling naman ng Pinoy sa creative ang Pinoy, isabit mo yan, isaksak mo yan dito, ganyan. Okay, yan. So, marami pong paraan, okay? Tingnan nyo ito, kung saang bansa iyan, Okay. So, NMT Infra and Services. So, achieving implementation, of course, looking at the barriers. Lack of transparency within the municipality. Minsan, ako talaga, priority ba yan ng syudad? Isa yun Pag priority siya ng syudad, ang vision mo, nakaangkla doon sa iyong priority when it comes to NMT. Number 2, resistance of decision makers with interventions. So, syempre, pakikinggan mo rin yung business side. Halimbawa, sa Ortigas area, bakit ayaw nilang isara yung karsada na yon? Ma'am Raquel, baka mamatay ang business dito. Di pakinggan natin. And then, anong options? Ganun lang naman. Talagang sabi ko, alam naman niya ni Sir Si Sir, talagang partner ko dati nung mga magkakasama kami. Head-on collision, pero head-on na pag-uusap. Yun yung open, transparent kayo between yung private sector and then yung munisipyo o kaya yung syudad. Time losses in design of NMT infra, municipalities not taking ownerships. Ito naman, importante ito Kasi pag halimbawa, sasabihin ng munisipyo, hindi, nabigyan lang kami ng grant, kaya namin nilagay yan naasikaso nyo ba? Hindi na nga napabayaan na nga Mga ganon. So, yung Marikina, yung ownership, talagang nag-bikeway sila, talagang nakatutok sila doon. And then co-financing projects, tulad ngayon sa amin.
Ang ADB nagbigay ng 10 sets of tutubi bikes. Tapos, sabi ni Mayor, oh, kamusta yung tutubi bikes natin? Naku, Mayor, ang mga field workers natin, ang mga tao po natin, napakalaki ng natipid because of the tutubi bike system. Okay. So, achieving implementation, no? Integrate awareness of NMT into several key areas of public. Tama to. Kasi pag hindi mo to sinabi sa jeepney drivers, gigit-gitin ng jeepney drivers. At saka car owners. At saka tricycle drivers. Hindi, kami hari ng karsada. Brum, 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 brum. Pag may duwang padjak, pitikin mo. Eh, what I mean, di ba? So, importante, no, nag-uusap yung lahat ng sektor. Forming intergovernmental task force. Ito, ginagawa ko talaga to palagi. No? Long-term participation of stakeholders. Stakeholders, kailangan makumbinsi talaga na para sa kanila yan. Hindi ho ito sa amin. Gobyerno kami, hindi ito sa amin. Para ito sa tao. Para ito sa inyo. So, political commitment, oo naman. Magkapalit-palit man ng mayor, ang governor, paninindigan, no? Kaya kailangan ng ordinansa para sa sustainability. Public education through media. Pag na-highlight yan sa 24 oras o kaya sa State of the Nation, huy, napanood namin yung tutubi bike nyo, okay ba yun? Yan. Tapos magkokopyahan ng LGU. Okay, yan. Monitoring and evaluation of NMT and road safety. The case of the Philippines, ito po. Yan, sige. So, sa area of investigation, number 1 ay safety. So, i-check, no? Vehicle speed, traffic conflicts, traffic behavior, death rates. No? So, kailangan pag-aralan yung mga variables, no? Ano lang ba yung maximum speed pagka meron kang bike lane? Accident rates, no? Minsan, nakatabi na. Minsan nga, nasa parking. Roadside victims pa di ba? So, feeling of safety and security. Kasi minsan, ayaw po mag-jack kasi, wala, baka dyan pa sumugal ang buhay ko. Ganon, di ba? So, importante na nag-uusap yung engineering, TPMO, traffic, at saka urban planners, and then your NROS. Okay? So, mobility structure, kailangan malaman yung traffic volume. Baka naman yung area na yon pagka ganitong oras, kaya ba no, ng kalye na yon na pagkaliit-liit, ang liit-liit na, lalagyan mo pa ng 1 meter bike lanes. Baka naman imposible na. So, kaya importante po, pinag-aaralan yan. Share of car, public transport, cycling and walking. Continuity, ano yung mga missing links, travel time, travel cost. Ito, yung travel cost, in-integrate din namin yan sa greenhouse gas emission inventory and accounting. Nung nakita namin na napakalaki ng ginagastos ng syudad sa fuel consumption, balik ka sa padjak, balik ka sa car sharing, detour distance, no, yung quality, and then alternative, yung mga choice. Kasi halimbawa, hindi mo pwedeng lagyan ng bike lanes dito, baka naman dito sa kabila pwede, iikot lang ng konti. So, kaya kailangan ng mga siklista kasi mas alam nila sa kalye, alam nila pasikot-sikot. Okay, yung mga signages, importante, okay. So, yung comfort, at saka yung mga pavement smooth. Kasi minsan sasabihin, paano tayo magbabike lane dito? Yung mga drainage nakaangat. Diba? Di pagpadjak nung isa, aksidente. So yung mga yun po yung sinasabi dito, ano yung mga kailangang i-consider? Cleanliness of trucks and lanes, yung shade, minsan gusto ng iba, mapuno, no? Visibility at night, feeling of attractiveness. Yung electric bike, syempre it's motorized, di ba? Oh. Kasi ang tricky kasi sa electric bike, pwede siyang mano-mano and then pwede siyang motorized. So, ang sa akin, kung, di ba, kung nasa sa inyo actually yun pero kung papadyakin niya, pag dumadaan siya doon, mas okay. Pero kung ididimotor niya, kung very strict tayo, hindi siya dapat dumaan doon. Oo. Kung, yun nga, nasa sa inyo naman yan kasi, pagka naubusan siya, di ba, charge yun? Pag naubusan siya ng, di ba, ng kanyang electric,
Electricity, ano kasi yan sa, sa electricity. Battery yan. Automatic yung papadyakin na niyang ganyan. Di ba? Minsan naman, merong bisikleta na habang pinapadyak mo, nagcha-charge. So, matter of ano na lang siguro sa inyo. Pero yung electric motor, kasi minsan, di ba, ang lalagay nila, electric bike, pero in truth and in fact, it is an electric motor. Yun yung wag nyo siguro, kasi nga yung Segway, hindi namin pinadaan eh. Kasi trolley, pwede. Trolley at saka yung, ano ba yung, yun, skateboard, ayun, pwede yun. Baka, pagdagdag lang doon sa sinabi ng gentleman, baka kasi yung all these activities are all aimed at cleaner air, di ba? Baka for every rule may exception. Baka pwedeng gawing exempted yung, kasi di ba? Non-motorized and emission-free something. Pwedeng ganon. Kasi parang it's also a way to advocate other forms of, di ba? Tingin ko lang, personal, ko lang yan. Ang concern natin doon, baka dumaan na rin doon yung electric motor. Kasi minsan yung pagka nagse-sales sila, sasabihin nila, electric motors or electric bike ang term nila, pero totoo lang, electric motor siya eh. So, ibig sabihin, yung mga motor, magugulat kayo. Pag pinadaan nyo yung ilan dyan, magdadaanan na rin doon lahat ng mga, ngayon pa naman, usong-uso yung mga electric motors na yon na sinasabi nilang electric bikes. Pero hindi siya talaga dipedal. Talagang dimotor siya. Dadali mo yung, i-charge mo yung battery sa bahay mo, charge ng 4 hours, and then gamitin mo, ipaghahatid ng anak. Diba? Sa school. That's electric bike. Pero electric bike yun, pero sa totoo lang, motor siya, motorized. Ayan. Sir. Sorry. Please. Quick comment lang. Parang, kasi one thing I realized about NMT, it's actually really hard to, hindi naman do, but then like to actually push through it, especially with the weather The in the ever-bustling country. city of I Pasig was in the wondering, meron Philippines po bang mga is no solution, stranger let's to the say, industrialization to that make Metro walking Manila or has biking been or cycling experiencing easier during over the rainy years. season? Cars Like, are may seen just studies na about po bang everywhere you nagagawa look, or and they have anything? become a necessity, Well, more than just a Regarding the rainy status symbol season in general, that they or were back the then. heat. Kasi ako po, I used to bike to school. As the Ang hirap din po population of the talaga pag people grew, umuulan. As so in, I have did no the choice to amount bring of a car. cars and public transportation on the Well, road. sa amin po, yung sa tutubi bike namin, ang dinidesign namin doon, may kasama ng payong. Yung sa mismong bisikleta, yun ang pinadidesign namin sa ADB. Pero yung sasabihin nyo na talagang, yun nga, mainit masyado, medyo pagka talagang summer and then ito yung weather, tingin ko talagang dapat i-consider yung health. Kasi baka mamaya, doon pa ma-heat stroke, kapapadyak, ayun, pinush ng padyak, na heat stroke naman. Diba? Baka mamaya masisi rin kami. Ewan ko, sa Marikina, paano nyo ini-encourage? Halimbawa, umuulan daw, rainy season. So, bring their own kapote, di ba? Ayun. Nagdadala talaga ng kapote. Pero yung init ng araw, hindi ko kayo magagaranti. Kasi iba ang init ngayon. Baka mamaya, syempre, mapahamak. Diba? Kaya iano natin, kahit yung mga green police ko, pagdating ng alas 11 o kaya 10:30 hanggang 2 o'clock, sulong-sulong kayo sa init. Kasi nga, baka mamaya, doon pa sila madisgrasya. Ako pa masisi. Yun. Yes. Concern ko lang po, ma'am, is yung safety. I'm Errol from Makati. Yung safety. Pasig How po. will we guarantee the safety? Kasi siyempre kung nagta-travel ka by non-motorized, medyo slow ang pace mo eh. Hindi gano'n ang pace mo kung naka-motorized ka. So, yung safety nung isang nagta-travel, paano po i-guarantee yung measure doon sa safety? Sa amin po kasi maganda rin siguro sumagot yung Marikina. Sa amin kasi sa Pasig, supposedly, pagka doon sa mga carless Sundays natin, meron talaga kaming deputized officers na mangangalaga sa inyo. Pero doon sa mga area po ng bike lanes kasi ngayon, sinisimulan pa lang namin, kailangan, number one,
yung ano, may helmet, no? Number 2, pagka sa gabi, may ilaw. Number 3, hindi po pwedeng dumaan ang mga ano, ang mga motorized doon sa allocated lang sa bike lanes. Kausapin natin ang Marikina. Yung please, paki-share nyo yung experience nyo. Bisikleta natin, busy full po ang mga bike patroller natin. Kundi naman po, mayroon po na mga tayong patroller, yung mga pulis po, na rumuronda rin po, katulong natin sila sa pagdidisiplina sa bike lane po. OPSS rin po, sa gayon rin po ng OPSS, isang sakay po sa traffic division ng Marikina po, meron rin po tayo. Meron po ba sa inyong regulasyon or proposals na may classification din yung bike na dumadaan sa bike lane? For example po, may mga bike tayo na ride, yung mga tawag doon, yung pang Torobluson, mga ganyan, racing. Folded. Meron po Mountain tayong bike, mountain bikes, folded. meron tayong BMX, meron tayong Easy Rider, mga ganyan. Meron po bang classification yung pagdaan sa bike lane? Sa amin po sa Pasig, wala. Kaya ko po na itatanong yun, bilang motorista po kasi, nagiging, hindi naman po sa sa inyo, discriminate, nagiging obstruction po pag yung mga siklista hindi talaga educated gumamit ng bike. Ang karamihan po educated dito, yung mga professional bikers lamang. Ngayon, pag meron po tayong bike lane na wala naman po tayong matinding regulasyon o classification sa bike, ito po ang problema. For example po, dumadaan po ako sa isang kalye. Nabundol po ako ngayon ng bike. Wala naman po silang insurance talaga para mabawian mo sila pag na-damage ka. Tapos pangalawa, kung madadamage mo naman po sila, ang laki po ng responsibility kasi kahit po naka-helmet yan, naka-blinker yan, whatever, kanti lang po yan. Kahit hindi mo po yan matumbok ng diretsyo, pwede pong bumaligtad yan. So, ang laki po ng responsibility bilang driver na license compared to a biker. Kaya ang problema po ganito. Hindi rin po yata nalalicense yung mga bikers. Kunyari po, katulad ng sasakyan natin, nagpaparehistro kami sa LTO. Tapos ang driver ho niyan, may driver's license na pwedeng parusahan kung nagkamali. Ang bikers po ba, merong ganon? Kaya nire-rehistro po ba yung bike sa LGU for purposes of locating them afterwards? Kung nahabangga ka o na-aksidente, pwede mo siya i-charge something like, kung anong ibig sabihin, parang ganon. Apo. Sa Pasig po, meron kaming registration ng bikers. Pero yung sinabi nyo na i-qualify kung sino ang pwedeng dumaan sa bike lanes, wala po yun. Kasi mahirap, mayaman, may-ari ng bisikleta, pwede po kasing dumaan. Ngayon, yung concern nyo, siguro pwede nating pag-aralan dito sa inclusive mobility, yung sinasabi nyo na, di ba, yung sinasabi nyo na insurance. Yeah. At saka yung safety pa, yung iba pang safety methods o kaya measures. Yun yung pwede Identification natin- of nung biker, identification niya. Oo. Not necessarily mean na yung ID lang. Oo. I mean, katulad us, ang drivers na motorized, meron driver's license. Oo. So maganda rin siguro i-consider John para ma-professionalize yung gumagamit ng kalye. Kasi ang kalye po, publiko yan eh. Katulad po nung concern ni Sir Kahat kanina, very risky sila doon sa mga high-speed roads, kaya ng EDSA. Tuloy, may namatay na nga pong siklista sa ilalim ng Aurora Boulevard before. Nabundol siya, patay. So, mga ganun po. Pero Thank sa you, thank you. padamihan ng namatay, mas marami sa motor. At Oo nga saka po. sa mga Edi, cars. iwasan na po natin lahat yung mga ganun. Sige, sasagutin. Dadagdag po yung Marikina. Sandali Regarding po doon sa safety ng bikers, meron po tayong tinatawag na Ordinance 133 Section 21 and 22. Ang ibig sabihin po to, bawal dumaan ang mga motorista, mga sasakyan sa bike lane. So in case na ikaw ay na-aksidente, hindi natin masasabi po, at may protection na po kayo nun. Pwede mong idemanda yan at dahil lumabag siya sa batas. Doon sa inner po namin sa Marikina City. Ngayon, yung sinasabi niyong registration, napag-usapan na po namin yan. Siguro po by 2015, may implement na po namin yung pagre-registro ng mga bike. Pare-registro ng bike po. Yes, sir. That's right po. Kaya nga po. Opo. Siguro yung po yung po pwedeng aralin ng ating mga kasama sa Tiklop at saka
sa Firefly, yung sinasabi nilang interconnectivity. Kasi, di ba, halimbawa, sa Marikina, ito ordinance nila. Pagpunta naman nila ng Pasig, o ano naman yung ordinansa, di ba? So, para lang siguro balance at saka smooth, no, yung mga policies. Siguro po, i-consider po natin yan dito sa inclusive mobility. Sino muna? Okay. Okay po. Kim. Una po, congratulations po sa Pasig City kasi nanalo po ng gold, 2 gold sa China para dun sa livable communities. Dahil dito sa mga programang ito na may kinaugnayan po sa inclusive mobility. Ang question ko lang po patungkol po doon sa sustainability ng program kasi LGU led po yung Carless Sunday. Meron pong isa sa Ortigas na whole day, meron po sa near the City Hall na half day, and then meron isa dun sa Pineda na half day. Yung economic impact ba nito na sustain niya o talagang sinasubsidize lang ng LGU? Kasi kung gagawa ng training design, project design for tomorrow, isa yun sa i-consider yung economic impact niya para ma-replicate ng ibang mga LGU. Meron ba tong kumikita ba to? Okay ba yung sa monitoring and evaluation ninyo monthly? Ano yung nagiging trend niya doon sa mga kasi kahapon po pumunta rin ako para ma-experience ko yung Ortigas. So nakikita ko na ito na yung sitwasyon niya. Then possible na meron tayong mga intervention na gawin para mapaganda pa siya. Open po ba ang city, second question is, open po ba ang city government na magkaroon ng parang multi-stakeholder partnership? Though meron pong multi-stakeholder partnership, pero yung dito po sa ginagawa po natin kasi sa Carless Sunday is LGU-led So, yun po yung dalawang tanong ko patungkol po dun sa Carless Sunday. Actually, ang mentor ko dyan sa sustainability, si Dr. Daniel. Nandito yun, sabi ni Daniel, Miss Raquel, kailangang may kumita para masustain. Yun, sabi ko, kailangan may kumita. So, inano ko yung sila Raptor, tapos sir, yung Bazaar Pilipinas, 2,000 ang members niyan sa buong Pilipinas. So, yung Raptor, di nung umpisa, hindi pa ganun kumikita, di ba? Pero nandun yung Raptor na maganda, yung bisikleta rin yan. Tapos yung may Raptor na meron palang bisikleta na pangmasa. Tapos naniningil sila ng renta. Tapos sabi nila, ito para sa syudad. So parang meron kaming fund na yung siyempre gasolina nung sasakyan ng mga tao ko na maglalagay ng tents. Parang nakita nila halimbawa na 100, merong 25 pesos na ilalagay sa pondo doon. Para doon sa gasolina, para doon sa pangmerienda ng traffic enforcers, ganun din yung sa Bazaar Pilipinas. Yung bazaar na yon, kumikita sila doon. Kasi sa ngayon, hindi pa kami kumokolekta ng business permit. Kasi di ba parang every Sunday lang. Tapos kukolektahan mo ng business permit agad-agad. Di hindi po ba naman nakikita yung nakumikita ng matindi yung mga partners natin. So ang pinag-usapan muna namin, kami ang bahala sa tent, and then doon sa inyong kita, ipunin nyo lang. No? Pagka siguro nakita natin na medyo po pwede ng may ibibigay ng share sa city, sabi ko, saka na lang kayo magbigay ng share. Pero for the meantime, sabi ko sa kanila, ayusin muna nila yung benta. So, may organic lettuce tayo doon, organic vegetables. So, paano siya ni-launch? Una, kailangan munang mag-invest ang syudad. Well, sa investment ng syudad, ano lang ba yung importante nung time na yon? Actually, sa totoo lang, nung ni-launch namin yan, merienda. Yung merienda, hiningi ko pa sa Jollibee. Di ba? So, tapos yung mga tents lang naman ang inadong. Kasi policy-based siya, wala akong nakikitang napakalaking gastos. After nun, how to sustain it, ito na. Yung mga yung mga different partners doon. Raptor, Bazaar Pilipinas. Tapos doon, from their fund, magko-contribute sila sa city para naman sa gasolina ng syudad, maglagay ng tent. Pagkatapos, kung sa ilang mga signages doon.
So sa Design Tomorrow, pwede natin, actually replicable siya at saka sustainable siya dahil kailangan may mga entrepreneurs na pumirmis doon sa Carles kahit papano. Diba? Para nga kumita at masustain. Kasi kung walang kikita doon, syempre wala kang magiging clients. At saka may mga nagtitinda doon ng keso-keso, mga eco bags, yung mga ganon. So, at saka yun na nga, hindi naman ganon kalaki ang gagastusin mo sa Carles Sunday. Siguro sa launching lang, may banda ka, pero every Sunday thereafter, hindi na malaki ang gastos to sustain the Carles Sunday. Yeah. Hi, Miss Raquel. Ako na, nandito na ako. Miss Raquel, meron pa. Yan. Apo, ang nakikita ko po doon is more on health and recreation, yung purpose ng bike. Pero sa iba, talagang it's one way of traveling talaga. Pero yung tanong po kanina, kung dapat i-consider, I think, dapat ma-consider yung motorized. Kasi kami po, ako gumagamit ng manual. Pwede akong mag-bike using the motorized bike. So, dapat po ma-consider yun kasi it's another You form mean of... exemption because for PWD? Yes, how parang will you know na PWD yung gumagamit? Diba? Kasi, ang dami pong mga PWD natin malapit sa Pasig na pumupunta ng Kaintanan na mamalengke sa Pasig. I have a friend na gumagamit ng mga motorized. And I think that's handy. Ayun na, inclusion na yun eh. Okay. Karapatan din namin pumunta doon using our motorized bike. Sige. And dapat talaga i-promote natin yun. Kasi, di ba kung napansin niyo, di ba dati marami yan sa PICC, ngayon marami na rin sa Quezon City Circle. Hindi lang form of pag-exercise, bonding din ng family. And dapat, consider nyo yun kasi I'm planning to buy na yung motorized tapos hindi mo ako padadaanin doon. Awayin kita. Haharapin sila din. Awayin kita. no. Sige, lalin. Ayan, Apo, dapat mga po makonsider po implementers talaga natin. yan. Sige, may exemption. Yes. Exemption to the rule.